damahin namin ang presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon naming Diyos, sa aming ginagawang maringal na prosesyon ng paglilibing ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Naway kami maging kasama niya sa lahat ng aming pagpapakasakit, hirap at pagod, lalo higit sa aming gagawin ganun na prosesyon nito. Iaalay namin bilang pagbabayad puli sa lahat ng aming pagmamalabis at kasalanan. Iaalay namin sa aming kapwa at pamilya. Iaalay namin sa aming pamayanan, sa bayan ng Bongbong, sa parokya ng Santiago Apostol. At higit sa lahat, aming ipinagdarasal ang kapayapaan sa buong mundo, lalo higit sa gitnang silangan. Mga kapatid ko, simulan namin ang ating banal na prosesyon. Unang bahagi. Ang ating banal na prosesyon ay pinangunahan ng senyales ng ating parokya ng Santiago Apostol. Unang bahagi, mga apostoles. San Pedro Apostol, sa pangangalaga ng Pamilya Valencia, sa pangangasiwa ni Remedios Franco. San Pedro ay isang aminista na kilala ni Jesus upang maging apostol. Sa kanya rin ipinagkatiwala ni Jesus ay alasisi ng kalamitan at iniginan ng unang Santo Papa ng ating simbahan. Pinagpastiya ang hindi nakatiwala ng unang pari nang si Jesus ay nampin sa halamanan. At 3 beses niyang itinatwa si Jesus na lubos niyang pinamisan at pinagsisihan. San Pedro Apostol, San Andres Apostol, sa pangangalaga ni Christian Orbe at pamilya. Si San Andres ay kapatid ni San Pedro at isa ring mangingisda. Tulad ng kaniyang kapatid, tinalikuran niya ang lahat upang sumunod kay Jesus. Pagpanaog ng Espiritu Santo, nangaral siya sa Asia Menor at Grecia at sinasabing namatay sa Patra, Akaya, na nakatali sa isang krus na egis. San Andres Apostol, ipanalangin ko kami. Santiago Apostol, sa pangangalaga ni Alexander Eleazar Bulao at pamilya. Si Santiago Apostol ay anak ni Zebedeo at Salome at kapatid ni San Juan Evangelista. Tinagurian silang Boanerges o mga anak ng kulog dahil sa kanilang kapusukan. Mapalad siyang masaksihan ng pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. At nakasama rin siya ng manalangin ang Panginoon sa halamanan. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Felipe Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Guzman at de la Cruz. Si San Felipe ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus.
Matalik silang magkaibigan ni San Bartolome. Noong huling hapunan, hiniling niya kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at iyaoy sukat na sa amin. San Felipe Apostol, Ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ni Francis Bartolome at pamilya. Tinawag siya ng Panginoon na tunay na Israelita. Si San Bartolome ay unang nakilala bilang Natanael at matalik na kaibigan ni San Felipe. Nangaral siya sa dakong silanganan at dinaglaoy namatay sa pamamagitan ng pag-aalis ng kaniyang balat bago siya pugutan ng ulo. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, sa alaala ni Domingo Valencia, sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Si Santo Tomas, na tinatawag ding Didimo, ay isang Galileano na naging alagad ni Jesus. Siya ang apostol na nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nang makita niyang muling ang nabuhay si Jesus, iniutos ng Panginoon na ipasok niya ang kaniyang mga daliri sa mga kamay at paa ni Jesus. Agad siyang naniwala at namutawi sa kaniyang bibig, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Mateo Apostol, sa pangangalaga ni Hilaria Calayag at pamilya. Isang publikano na nooy tinatawag na Levi. Si San Mateo ay tinawag ng Panginoon upang maging apostol. Si San Mateo ang sumulat ng unang ebanghelyo at pagpanaog ng Espiritu Santo ay nangaral sa Ethiopia at Persia. San Mateo Apostol at Evangelista, ipanalangin mo kami. Santiago, anak ni Alfeo, sa pangangalaga ni Marvin Ralion Constantino at pamilya Garcia. Si Santiago ay kapatid ni San Judas Tadeo. Siya ay naging obispo ng Jerusalem at dahil sa pangangaral niya tungkol kay Jesus, hinuli siya ng mga Hudyo at inihagis mula sa taas ng templo at nang di mamatay ay pinagbabato at pinalo. Sumulat din siya ng isang epistola sa Bagong Tipan. Santiago, anak ni Alfeo, ipanalangin mo kami. Tadeo, sa alaala ni Romeo Eligio, sa pangangalaga ng pamilya Eligio. Si San Judas ay kilala sa taguring Tadeo na ang kahulugan ay malakas ang dibdib. Sumulat siya ng epistola sa Bagong Tipan at nangaral sa Mesopotamia
Persya, at kung saan pa hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya ng isang malaking kahoy. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Simon Makabayan, sa pangangalaga ni na Bernardo at Renalyn de la Cruz at pamilya. Si Simon na tinatawag ding Cananeo o Zelotes ay isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa kaniya, liban sa kaniyang patungo sa Ehipto, Mesopotamia at Persya upang mangaral. Inilalarawan siyang may dalang lagari, ang kasangkapang ginamit sa pagmamartir sa kaniya. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga tagpo sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbinyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa pangangalaga ng pamilya Gatmaytan. Nang makita ni Juan si Jesus, sinabi niya, "Tingni, narito ang kordero ng Diyos." Nang matapos na binyagan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang aking anak, na lubos kong kinalulugdan." Hesukristong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus sa pangangalaga ni Brian Gonzales at pamilya. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dablo. Sa kabila ng makailang ulit na pagtukso sa kaniya, si Jesus ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bagkus, pinalayas niya ang Diablo at ipinakita niya na hindi dapat subukin ang Panginoong Diyos at tanging ang Diyos lamang ang dapat na sambahin at paglingkuran ng lahat. Jesucristong lakas naming mga nagsisikap na magpakabuti, maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana, Galilea, sa pangangalaga ni Neil Adriano at pamilya. May kasalan sa Cana sa Galilea at naroon si Maria, si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Naubos sa Cana, kaya't sinabi ni Maria kay Jesus, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ni Maria sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Pinapuno nga ni Jesus ng tubig ang 6 na banga na nakalaan para sa paghuhugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. At nang halos umapaw na ang mga ito, pinakuha niya sila at ipinatikim sa namamahala ng handaan. Dito nga'y natikman na ang tubig ay naging alak. Hesukristong ipinahayagan ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniyang unang himala, maawa ka sa amin. Ang lihim na pag-uusap ni na Jesus at Nicodemo sa pangangalaga ni Noah Bernardo Francisco at pamilya. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo.
Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagpaturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Sa pag-uusap nilang ito, binigyang diin ni Jesus ang pangangailangan ng tao na muling ipanganak sa tubig at espiritu na siyang ginaganap natin sa sakramento ng binyag at ang kalooban ng Diyos. Na itinampok siya na bugtong na anak niya upang mailigtas ang sanlibutan. Hesukristo, bugtong na anak ng Ama, Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Sa pangangalaga ni na Marcelino at Melita Bondok at pamilya. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa balon ng Sikar, hindi pa niya lubusang nakikilala kung sino ito. Ang kaniyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang makilala si Jesus. Sa simula, para sa kaniya, si Jesus ay isang Hudyo, pagkatapos ay propeta, at sa huli ay naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hesukristo, tubig ng buhay na walang hanggan, maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa bundok o Beatitudines, alay sa alaala ni Francisca Sison sa pangangalaga ni na Christopher Joe Sison, Remedios Enriquez at pamilya. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kaniyang mga alagad at siya'y nagsimulang mangaral sa kanila. Dito, ipinangaral ni Jesus ang mga mapapalad na lubos na kinalulugdan ng Diyos. Hesukristo, gantimpala ng mga mapapalad na kinalulugdan ng Diyos, maawa ka sa amin. Pagpapatigil ni Jesus sa unos sa pangangalaga ng pamilya sa Maniego. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Natakot ang mga alagad kaya't ginising nila si Jesus. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang mga alon. Hesukristo, sandigan namin sa mga unos ng aming buhay, maawa ka sa amin.
sa alaala ni Simplicio Acuña sa pangangalaga ng pamilya Acuña. May isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita kay Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagmakaawa na samahan siya sapagkat nag-aagaw buhay ang kaniyang anak. Hiniling na ipatong ang mga kamay ni Jesus upang ito'y gumaling. Subalit ang batay namatay din kalaunan. Hindi ito pinansin ni Jesus at tumungo pa rin kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Pagdating sa bahay, nakita niya ang pagkakagulo at pananangis ng mga tao. Sinabi niya, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Pinalabas niya ang lahat at tinungo ang bata kasama ang mga magulang nito, pati ang mga alagad na kasama niya. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Neneng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad namang bumangon ng batang babae at lumakad. Labis na namangha ang lahat ng nakasaksi. Ngunit mahigpit silang pinagpilinan ni Jesus na huwag itong sabihin kanino man. Hesukristo, bukal ng buhay at kagalingan, maawa ka sa amin. Ang himala ni Jesus ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ni Joseph Aldous Ronquillo at pamilya. Nang si Jesus ay tumawid sa ibayo ng lawa ng Galilea, siya ay sinundan ng napakaraming mga tao. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Dinala ng mga alagad ang isang bata roon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos na magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda at ang lahat ng naroroon ay nakakain at nabusog. Jesucristong nagbibigay sa amin ng aming kakanin sa araw-araw, maawa ka sa amin. Paglakad ni Jesus sa tubig. Sa pangangalaga ni Nelly at Lex Pacheco at pamilya, pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Nang madaling araw na, sumunod siya sa kaniyang mga alagad at lumakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na siya ay multo, ngunit nagsalita si Jesus at sinabi, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Pinalapit siya ni Jesus at nagsimula ring lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, "Panginoon, sagipin ninyo ako." Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Jesucristo, gabay namin sa aming paglalayag sa buhay, maawa ka sa amin. Pagbabagong anyo ni Jesus sa pangangalaga ng pamilya ni na Perfecto at Elsa Aranias Dayao. Umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor upang manalangin kasama sina Pedro, Juan at Santiago.
Habang nananalangin, si Jesus ay nagbago ng anyo. Ang kanyang mukha at ang kasuotan niya'y nagningning sa kaputian, at biglang lumitaw sa tabi niya sina Moises at Elias. Lubhang nagitla ang mga alagad na kasama niya. Nililiman sila ng nagliliwanag na ulap, at mula rito'y isang tinig ang nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Jesucristong nagpapanibago sa aming mga pagkatao, maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus tungkol sa Tore ng Siloe, sa pangangalaga ni Marvin Valencia Palugod at pamilya, sa alaala ni Lauro at Maria Palugod. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, papapahamak din kayong tulad nila." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Jesucristong tumatawag sa atin na pagsisihan ng ating mga kasalanan, maawa ka sa amin. Pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag, sa pangangalaga ni Frances Raven Sulit at pamilya. Nang marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." Nang makalapit na siya, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, nais ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makaaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Jesucristong mapagpagaling sa mga nananampalataya, maawa ka sa amin. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro, sa pangangalaga ni Elsie Lindayag at pamilya. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila,
Kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Hesukristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Maawa ka sa amin. Binuhusan ng pabangon ni Jesus si Santa Maria de Betania sa pangangalaga ni Harold Palugod at pamilya. 6 na araw bago ang Paskwa nang magpunta si Jesus sa Betania. Pagdakay, kumuha si Maria ng halos kalahating litro ng pabango na gawa sa purong nardo. Ibinuhos niya ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kaniyang buhok. Nabagabag si Judas sa ginawang ito ni Marta o ni Maria, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na hayaan niya itong gawin sa kaniya dahil paghahanda ito sa kaniyang libing. Hesukristong huwaran namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Maawa ka sa amin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Raymond Adriano Marcaida at pamilya. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kaniyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hesukristong tumatangis sa bawat naming pagkakasala, Maawa ka sa amin. Ikatlong bahagi, ang mahal na pasyon at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardo, Reverendo Padre Renato Brion Jr. at pamilya Kalayan. Nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay papunta sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palaspas at oliba at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. Sila ay sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana." Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Paglilinis ni Jesus ng templo sa pangangalaga ni Attorney Manel Lumano at Renz Hiron. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nadatnan niya ang mga nagtitinda at ang mga namamalit ng salapi. Dahil dito, gumawa siya ng panghagupit na lubing at itinaboy niya ang lahat palabas ng templo. Itinapon niya ang mga salapi ng mga namamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sinabi niya sa mga nagtitinda, "Alisin ninyo ang lahat ng ito. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama." Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo kung anong tanda ang maipakikita niya sa kanila para gawin ang mga bagay na ito. Sumagot si Jesus sa kanila, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Ngunit ang tinutukoy niyang templo ay ang kaniyang katawan.
na muling mabubuhay matapos ang ikatlong araw nang siya'y maipako sa krus. Hesukristo, ang batong panulukang tinanggihan ng mga tagapagtayo, Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kaniyang ina sa pangangalaga ni Remedios Magsakay at pamilya. Batid ni Jesus na nalalapit na ang panahon upang tuparin niya ang kalooban ng kaniyang ama. Nababatid din naman ni Maria ang bagay na ito, kung kaya't malaking kalumbayan ang kaniyang nadama nang mamaalam si Jesus sa kaniya upang ihain ang sarili para sa katubusan ng sanlibutan. Jesucristong nagturo sa amin na mahalin ang aming mga magulang. maawa ka sa amin. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kaniyang mga alagad sa pangangalaga ng pamilya Ronquillo. Nang matapos ang hapunan, si Jesus ay nagalis ng balabal at nagbigkis ng tuwalya sa kaniyang baywang. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang paa ng kaniyang mga alagad. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa kaniyang mga alagad na dapat nilang paglingkuran at mahalin ang bawat isa tulad ng ginawa niyang pagmamahal sa kanila. Jesucristong naunang maglingkod at magmahal sa amin. Maawa ka sa amin. Ang huling hapunan sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Nang malapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kaniyang mga apostol. Kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ito ang aking katawan." Hinawakan din niya ang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo." Jesucristong inihain ang sarili alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa alaala ni Josefa Milagroso Lindayag sa pangangalaga ng pamilya Lindayag. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Sinabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa iyo." Nagpakita sa kaniya ang isang anghel at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, pumatak sa luha, sa lupa ang kanyang pawis na animoy mga patak ng dugo. Jesucristong naging masunurin sa kalooban ng Ama. Maawa ka sa amin. Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus sa pangangalaga ng Sagwan Paumbong Incorporated. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. At siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kaniya, "Judas, sa isang halimbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao." Jesucristong nahapi sa pagkakanulo ng isang kaibigan. Maawa ka sa amin.
nagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, "Ako iyon." Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong kayo na Hudyo at ng mga kawal na Romano." Jesucristong iginapos at inaring parang kriminal. Maawa ka sa amin. Ang pagharap ni Jesus kay Anas sa pangangalaga ni Vincent Joseph Cabigao at pamilya. Nang madakip na si Jesus, siya'y dinala mula kay Anas, sapagkat siya'y diyenan ni Caifas, na pinakapunong pari ng panahong iyon. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagang akong nagsasalita sa madla, at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. "Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Pagkatapos ay ipinadala siyang nakagapos ni Anas kay Caifas. Jesucristong nagtiis ng mga tampal at pag-alimura. Maawa ka sa amin. Ang pagpapahula kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Clemente. Si Jesus ay kinutiya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, "Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo?" Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Jesucristong piniringan at nilibak ng mga kawal. Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng pamilya Somera at de Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao. Ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya'y ipapatay. Kung kaya't ipinahagupit na lamang niya ito upang maibsan ang galit ng taong bayan. Jesucristong natagtad ng sugat ang buong katawan. Maawa ka sa amin. El Señor Desmayado sa pangangalaga ni Erlinda Pangan Cabasal at pamilya. Sa walang lubay na paghagupit ng mga sundalo kay Jesus, siya ay nawalan ng malay tao. Si Jesucristong tagtad na ng sugat ang buong katawan ay patuloy pa ring hinahagupit ng suplina na halos kanya nang ikamatay. Jesucristong nawalan ng malay tao. Maawa ka sa amin.
Ecce Homo, sa alaala ni Perla Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya Lindayag. Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kaniyang ulo. Matapos putyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Jesucristong nilibak at nilurhan ng mga sundalo. Maawa ka sa amin. Si Kristong ipinatanaw sa taong bayan sa pangangalaga ni na Eden Sarmiento Jr. at pamilya. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Iyaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Jesucristong nagtiis ng panlilibang mula sa taong bayan. Maawa ka sa amin. Ang paghihinaw ng kamay ni Pilato sa pangangalaga ni Divina Borlongan Lumbo at pamilya. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Sinabi niya, "Wala akong sala sa dugo ng matuwid sa lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito." Jesucristong ibinigay sa taong bayan upang ipako sa krus. Maawa ka sa amin. Jesus sentensyado sa pangangalaga ni Seminarian Christopher Mark Salamat at pamilya. At nang maigawad na ni Pilato ang sentensya, si Jesus ay sinunggaban nila, ginapos at tinubungan ang leeg niya at kamay, sinuntok at sinikaran ng walang pakundangan, at inihanda siya ng mga tampalasan upang ipako sa krus. Jesucristong nahatulan ng kamatayan. Maawa ka sa amin. Ang pagtanggap ni Jesus sa kaniyang krus, sa pangangalaga ni Glenn Radito Somera at pamilya. Matapos ang paghagupit kay Jesus, patuloy pa rin ang sigaw ng taong bayan na ipako siya sa krus. Walang nagawa si Pilato kundi ibigay si Jesus sa kanila upang patayin. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas pasan na ang kaniyang krus. Jesucristong buong pusong tinanggap ang parusang laan sa amin. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa alaala ni Josefa Milagroso Lindayag sa pangangalaga ng pamilya Lindayag. Si Jesus ay dinala ng taong bayan sa Golgota upang ipako sa krus. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat upang ilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ito'y hindi kataga ng papuri at paggalang, kundi ng panlalait at pagtatawa sa kaniyang naging kapalaran. Jesucristong binata ang bigat ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Ang unang pagkadapa ni Jesus sa alaala ni Narciso Pasco at sa pangangalaga ng pamilya Pasco. Napasubasok si Jesus sa unang pagkakataon. Hindi na nakayanan ng kaniyang hapong katawan ang kabigatan ng krus. Subukan man niyang tumindig, ay hindi na niya lubos
na makayanang buhatin pa ang krus na iniatang sa Kanya. Nakadagdag pa sa Kanyang paghihirap ang patuloy na panlilibak sa Kanya ng taong bayan. Jesucristong nagtiis ng hirap alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. Ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus sa pangangalaga ni Frank Joseph Tanghal Dayaw at pamilya. Sa daan patungong Kalbaryo, sinusundan si Jesus ng mga kababaihang tumatangis dahil sa kanya. At isa rito ay si Veronica. Dala ng malaking habag at pagpapahalaga sa dugo ni Jesus, pinahiran niya ng kanyang birang ang mukha ni Jesus. Dugo ni Kristo, hugasan mo ang aming mga kasalanan. Santa Veronica, sa pangangalaga ng pamilya Valeriano. Kilala rin bilang Serafia, isa siya sa mga kababaihang sumunod kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Dala ng matinding habag, ipinahid niya ang kanyang birang sa mukha ni Jesus at dito'y naiwang nakalimbag ang banal na mukha ng Panginoon. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Ikalawang pagkarapa ni Jesus sa pangangalaga ni Judge Joseph Noel at Remy Longboan at pamilya. Sa patuloy na paglakad ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Higit pang nararamdaman ng kanyang nanghihinang katawan ang kabigatan ng krus. Sumubasob at napahalik sa lupa ang kaniyang dugoang mukha. Ang kaniyang sugatang katawan ay patuloy pang binubugbog ng mga kawal at pinipilit siyang ipagpatuloy ang paglakad. Jesucristong napasubaso at napahalik sa lupa, maawa ka sa amin. La Tercera Caída, sa pangangalaga ng pamilya Dayaw. Hindi mabilang kung ilang beses nga bang nadapa si Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Sa bawat pagkasubasob niya, ang kabigatan ng krus ang nagtutulak sa kanyang mukha upang mapahalik sa lupa. Ito'y naglalarawan ng kabigatan ng ating mga kasalanan na pinili niyang batahin alang-alang sa ating kaligtasan.
Hesukristong nasubasob sa kabigatan ng kaniyang krus, Maawa ka sa amin. Ang pagtulong ni Simon Sereneo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cabigaw at Montemayor. Sa ilang ulit na pagkadapa ni Jesus habang pasa ng kanyang krus, napag-isipan ng mga kawal na humanap ng tutulong sa kanya. Habang nasa daan, nasalubong nila si Simon na taga Cirene. Pinatigil nila ito at ipinapasa ng krus habang pinapasunod kay Jesus. Hesukristo, karamay namin sa aming mga paghihirap. maawa ka sa amin. Nuestra Señora de las Penas, sa pangangalaga ng pamilya Cortez at de la Cruz, sa patuloy na pagpapahirap sa ating Panginoon, hindi rin malirip ang sakit na nararamdaman ng kaniyang ina. Sa bawat pagpapahirap na tinatanggap ni Jesus, sa bawat pag-aalimura at pagmumura sa kaniya, si Maria ay nakibahagi sa lahat ng ito. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng ito at pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. Mahal na Birheng Tigib ng Kasakitan, Ipanalangin mo kami. Señor de las Penas, sa pangangalaga ni Rodel Lavarias at pamilya. Matapos ang mahabang oras ng paglakad patungong Kalbaryo, si Jesus ay inihahanda na upang ipako sa krus. Ang parusang kaniyang tiniis ay parusang dapat ay para sa atin. Subalit, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, buong kapakumbabaang inako ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan, at siya ang naging hain upang ating makamtan ang kaligtasan. Hesukristo, mababang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos. maawa ka sa amin. Inihabili ni Jesus si Maria kay Juan sa pangangalaga ni Teresita Pasco Aguilar at pamilya. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay ang ina ni Jesus. Jesus na aming kapatid, Maawa ka sa amin. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, sa pangangalaga ng pamilya Ibalio. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Subigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kaniyang hininga. Hesukristong inihain ang sariling buhay alang-alang sa amin. maawa ka sa amin. San Longinos, sa pangangalaga ni Ismael Aski Garcia at pamilya.
Si San Longinos ay ang kawal na sumaksak sa tagiliran ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Si San Longinos na noon ay halos bulag na, ay gumaling nang mapatakan ng dugo at tubig na mula sa tagiliran ni Jesus ang kaniyang mga mata. Dahil sa lahat ng nakita niyang naganap noong araw na iyon, napabulala siya. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. San Longinos, Ipanalangin mo kami. La Pieta, sa pangangalaga ni na Isaac at Cristina Valencia at pamilya. Nang maibaba na si Jesus mula sa krus, kaagad siyang dinala sa kandungan ng kaniyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isa ng malamig na bangkay. Walang magawa si Maria kundi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kaniyang anak. Mahal na Birheng, tangan-tangan ang bangkay ng anak na si Jesus. ipanalangin mo kami. Ikaapat na bahagi, ang paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ang paghahanda sa libing sa pangangalaga ni Nalito at Edna Hilario. Si Jesus o si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin siya ni Nicodemo na may dalang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napapaglibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. Santo Entierro, sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Ang bangkay ni Jesus ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. Siyang walang kasalanan ang nagtiis ng hirap, mga pag-alimura at pagmumura, ng bugbog at mga hagupit, ng mga suntok at mga tampal, at sa huli, ng pagkapako sa krus at kamatayan. Ang Santo Entierro ay nagpapaalala rin sa atin nang si Jesus ay manaog sa daigdig ng mga patay upang ihatid ang dala niyang kaligtasan. Panginoon, maawa ka sa amin. Ano ba?
krus sa pangangalaga ni Cora Villanueva Pahati at pamilya. Ang krus na nooy sagisag ng pagiging isang makasalanan, ngayoy nagsilbing sagisag ng kaligtasan. Ang krus na dati sagisag ng kamatayan, ngayoy nagsilbing tulay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang krus na ito ng ating kaligtasan ay siya ring sagisag ng ating pananampalataya at lubos na kinatatakutan ng mga kampon ng kadiliman. Ating ipagdangal ang krus na banal. San Jose de Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya Milanes. Si San Jose ng Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na naghihintay rin sa kaharian ng Diyos. Bagamat siya ay kagawad ng Sanhedrin, siya ay isang lihim na disipulo ni Jesus. At hindi siya sang-ayon sa ginawa ng kanyang mga kasama kay Jesus. Siya rin ang nagpunta kay Pilato upang hilingin ang bangkay ni Jesus at maihanda ito upang ilibing. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa alaala ni Catalina Consorcia Clemente at sa pangangalaga ng pamilya Clemente. Si San Nicodemo ay isang Pariseo na sumunod kay Jesus. Noong si Jesus ay ililibing na, nagdala siya ng pabango upang ipahid sa katawan ni Jesus bago ito ilibing, sang-ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardo at pamilya Kalayag, Reverendo Padre Renato Brion Jr. at pamilya Kalayag. Matapos ilibing si Jesus, lubos ang pangungulila na naramdaman ng kanyang ina. Hindi maialis sa alaala ni Maria ang mga naganap noong araw ng Biyernes. Sa kabila nito, si Maria ay nananatiling umaasa sa katuparan ng pangako ng kaniyang anak. Mahal na Birheng nangungulila, Ipanalangin mo kami. Santa Susana, sa pangangalaga ni Benedicta Kalayag Bulaon at pamilya. Si Santa Susana ay nakasama ng mga kababaihang naglingkod at nanatili sa tabi ni Jesus. Bagamat hindi madalas na mabanggit ang kaniyang pangalan sa kasulatan, ay lubhang mahalaga ang kaniyang gampanin at ambag sa ministeryo ni Jesus. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cuza, sa pangangalaga ng pamilya Umali at Kalayag. Si Juana na asawa ni Cuza ay isa sa mga kababaihan na naglingkod kay Jesus. Bagamat ang kaniyang asawa ay may mataas na katungkulan sa sambahayan ni Herodes, hindi siya nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo kami.
Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ni Franz Jerome de Guzman at pamilya. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay ang may-ari at ang may tangan ng susi ng senakulo na pinagdausan ng huling hapunan ng Panginoon. Isa rin siya sa mga kababaihang tumangis dahil kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ni na Margina at Carlito Galman. Si San Lazaro ay kapatid ni na Santa Maria at Santa Marta ng Betania at kilalang mga kaibigan ni Jesus. Siya ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang muli siyang buhay ni Jesus. Ang himalang ito ni Jesus ay tumawag ng pansin ng maraming Hudyo at naging dahilan upang sila'y sumampalataya sa Kanya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Si Santa Marta ay nakilala sa kaniyang pagkaligalig sa mga gawain ng dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Bagamat naikumpara siya sa kaniyang kapatid na si Maria, ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa kaniyang sinabi ay ang pantay na pagpapahalaga at pananalangin at paggawa. Isa rin siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania, handog sa ninunong Pastor Dayaw Sr. at Leticia Pahati Dayaw. Si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pambihirang pagmamahal kay Jesus. Bunga ng pagmamahal na ito, siya ay laging handang makinig at tumalima sa aral ng Panginoon. Siya rin ay nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinunasan ng kaniyang buhok. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya de la Cruz. Siya ay asawa ni Cleofas na disipulo ng Panginoon. Isa siya sa mga nakasama ni na Maria at Juan na nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang nalagutan ng hininga si Jesus. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, sa alaala ni Arturo de la Cruz, sa pangangalaga ni Jason de la Cruz. Siya ang ina ni na Santiagong Bata at Judas Tadeo at ipinagpapalagay na pinsan ng mahal na Birhen. Isa siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus at saksi ng ito'y ipako at mamatay sa krus. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa
Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya Sera Josef. Siya ang ina ni na Santiagong Matanda at San Juan Evangelista. Isa siya sa tatlong Maria, kasama ni na Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nasaksihan din niya ang kamatayan ni Jesus sa krus at isa siya sa mga unang naparoon sa libingan ng muling mabuhay ang Panginoon. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangalaga ni Noel Flores at pamilya, tinaguriang apostol sa mga apostoles. Siya ang babaeng pinagpalayasan ni Jesus ng 7 demonyo. Taliwas sa paniniwala ng karamihan, hindi siya ang babaeng nahuling nakikiapid. Isa siya sa mga nanatili sa paanan ng krus at isa rin siya sa mga unang pinagpakitaan ni Jesus nang muli itong mabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol, sa pangangalaga ni Sita Pahati at pamilya, nang si Jesus ay dakpin, pahirapan at ipako sa krus, tanging siyang apostol na natatiling sumunod kay Jesus. Nang muling mabuhay ang Panginoon, isa siya sa mga unang naging saksi nito. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birhen bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago ito namatay sa krus. San Juan Apostol at Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng pamilya Sera Josef, sa pangangasiwa ni Arlene Arquero, ang pagkakasala ng sangkatauhan ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mahal na Birhen. Ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay ating nakamtan dahil sa tiniis na paghihirap at kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa pagdadalamhati ni Maria, siya ay nakibahagi sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mahal na Birheng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Pagkatapos po ng ating maringal na prosesyon ay inaanyayahan po tayong lahat na bumalik sa ating parokya para isagawa ang rito ng paglilibing sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po.